kandidato pero ito ang paunang salbo. Ilang politiko, personalidad, inaanunsyong tatakbo sila sa 2025. Ayan, sige, pakinggan natin itong balitang ito. Pasok! Kaliwat kanan na ang nag-anunsyong tatakbo sila sa mga posisyon sa lokal na pamahalaan. Ilan sa mga bagong mukha sa politika, ang anak ni dating Batangas Governor Vilma Santos Recto na si Luis Manzano, na tatakbo raw bilang Vice Governor ng probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Bukas pa magsisimula ang filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Pero ilang politiko at personalidad na ang nagsabi at nagpahiwatig na tatakbo sila ngayong halalan. Sa Davao City, nakilalang baluarte ng mga Duterte, nililigawang tumakbo sa pagka-mayor ang Christ the Healer founder na si Bishop Rod Cubos. Nitong Sabado, nag-prayer rally ang kanyang mga taga-suporta para himukin si Cubos na tumakbo. Kung kakasang obispo, matunog na makakalaban niya ang mga Duterte at Nograles. Wala pa namang inaanunsyo ang mga Duterte at Nograles kung sinong miyembro nila ang tatakbo sa pagka-mayor. Okay. So may bago pong tatakbong mayor sa Davao. Ayan. At ang balita ko, yung Migs Nograles, tatakbo din sa Davao. Hindi pa natin alam kung sino ang magfa-file ng COC for mayor ng Davao. Yan ang aabangan natin dahil ito, bibigyan ko kayo ng isang malupit na Bibigyan ko kayo ng isang malupit na sikretong malupit. Wag na nga. Sa Maynila naman, inanunsyo na ni Tutok Tuwin Party List Representative Sam Versosa na plano niyang tumakbo bilang mayor ng Maynila. Wow! Putangin na ang lakas ng loob! So, tatakbong mayor si Sam Versosa sa Maynila. Putaragis, ang lalakas ng loob. Ano na ba nagawa nito sa buhay bukod sa payamanin yung sarili niya? Sige, Sam Versosa, lalabanan si Isko at saka si Hani Lacuna. Ang alam ko, congressman to eh. Di ba sa Tutok Tuwin, putang ina naman kasing party list yan. Tang inang party list kinuha sa palaro sa TV. Pero maraming pera yan. Malay mo, bilhin yan lahat yung mga botante sa Maynila. Ewan natin. Mapera to. Milyonaryo to. Bilyonaryo to. Ang dami nitong open-minded ba kayo? Pucha, baka pag naging mayor nyo to, lahat kayo maging maging ano ba yon, yung front row na. Sabi ni Garski, kaya pala panay ang charity. Charity yan. Charity din si Bustoyo. Puta, alam mo may plano. Buti na lang kami, nagcha-charity kami, wala kaming plano sa hayop na politika na yan. Mas masarap silang banatan. Mas masarap silang banatan kaysa pucha, magpakahirap ka dyan. Katulad nito, sasabihin niya, open-minded ba kayo? Lahat ng bumoto sa akin, downline ko na kayo. Makakalaban niya sa pwesto ang kasalukuyang alkalde ng Maynila na si Mayor Hani Lacuna. Habang umuugong na ring tatakbo sa parehong posisyon si dating Manila Mayor Isko Moreno. Sa pagka-Vice Mayor, kumpirmado ng kakandidato si incumbent Vice Mayor Yul Servo. Posibleng makalaban niya ang anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza na si Chi Atienza Valdepeñas. Sa Makati City, ito makapal ang mukha. Ito matigas ang mukha. Ito si Abby Binay. Kawawang bayan, tanga kasi mga botante, Kaya nga i-educate natin sila, banat bay. Yung mga natitirang hininga natin sa mundo, ubusin natin dito sa mga tanga-tangang botante na to. Itong Binay na to, ito matigas ang mukha. Usually, yung Makati, sa pamilya lang nila, putang ina, sugapa siya. Sugapa siya, putya, sa asawa niya, gustong ilipat yung mayorship ng Makati. Tapos tatakbo siya senador. Putang ina, kaya pala galit na galit yung kapatid mo sa'yo eh. Dahil ganid ka eh. Hindi ba usually kanila lang Makati sa mga Binay lang, pagka hindi si tatay nila siya, kundi siya si yung Junjun, yung Junjun di na pwede.
So kung hindi yung Junjun, dapat si Nancy Binay na. Kasi syempre, palit-palit lang sila eh. Sila may-ari ng Makati. Puta, ang tindi nito. Ang ginawa niya, hindi niya pinasa sa kapatid. Pinasa niya sa asawa, tas magsisenador siya. Tangina, di kawawa naman yung mga kapatid niya. Tinanggalan niya na ng trabaho. O ito talaga matigas ang muka. Kaya nga sabi ko sa inyo, putya sila nga, hindi nila maayos yung away nila sa pamilya eh. Gusto nilang ayusin yung Pilipinas, pero yung away nila sa pamilya, di nila maayos eh. Hoy, mga Binay, baka magsuntukan na naman kayo sa simbahan ha. Oo, kalaban ng asawa niya si Nancy Binay. Puta, saan ka naman, di ba? Ganyang kaganid sa kapangyarihan itong Abby Binay na to. O, takin mo, mayor ako. Sumano ba naman? O sige ate, ako naman papalit sa sa Senado, ikaw naman palit sa akin, mayor. Hindi. Putya, sabi niya, ate, lumayas ka sa Senado. Tapos itong asawa ko ang ipapalit ko sa Makati. Sabi ni Nancy, puta, anong gagawin ko? Mag-garden ka na lang, mukha ka namang lupa. Mahilig ka naman sa halaman. Ikaw naman yung naglagay ng bilyong-bilyong halaga ng halaman dyan sa building ng ng Senado. Oo, mag-gardening ka na lang. Oh, kaya putang ina kayong mga tiga Makati, paliit na ng paliit yung teritoryo nyo. Palitan nyo. Palitan nyo na yung mga Binay dyan. Oh, magboto na kayo ng iba. Total naman, mayaman na yung ninyo, yung inyong lugar. Pero putya, wala na yung embo sa kanila eh. Putya, sino kayang makakalaban nito dyan sa may CBD? Inaman kinumpirma ni Mayor Abby Binay na ang asawa niyang si Makati 2nd District Representative Luis Campos ang tatakbo bilang mayor ng lungsod. Ang posible niyang makatapat ang kanyang hipag na si Senator Nancy Binay na nasa Tangina, sila oh. Taragis oh. Di ko malaman. Lahat ng mayaman gumanda na, ito na lang hindi pa. Binay, hindi mo ba kaibigan si Vicky Belo? Paayos mo na yan. Ang dami-dami mong pera. Sabi nga nila sa dami ng pampaganda sa mundo. Tapos pangit ka pa rin, hindi na kasalanan ng Diyos yan, kasalanan mo na yan. Obsolete na madam yung Johnson & Johnson na pulbos. Kailangan mo na maipagtagisan, walang hiya naman sige, pasok. huling termino na sa Senado. Pero umaasa si Mayor Abby na hindi babanggain ng kanyang kapatid ang kanyang mister. Si Mayor Mukhang duwende, no? Kailangan magtabi-tabi ka, baka manuno ka. Abby naman tatakbo na bilang senador sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. I'm hoping and praying she does not pursue. I mean, you can always do something else. I mean, the politics naman, there's life after politics. Yeah. So, I hope she realizes. Ayun na, life after politics. Di umalis ka na sa politika. Pangina ka, ba't binibigyan mo ng advice yung kapatid mong life after politics? Gusto mo ikaw, mag-life after politics ka na ngayon. Ba't hindi mo gawin? Bakit hindi ka, hindi mo gawin sa sarili mo? Ba't nakikialam ka sa buhay na may buhay? Ito si Abby Binay, sugapa. Is that again, but that's her prerogative. She wants to run for mayor, vice mayor, whatever, congressman. I mean, that's her right. Diba? I can't stop her from, and it will be unfortunate, but I can't convince her. I can't stop her from running. Additional family drama, alam mo yun? Eksklusibo namang ibinahagi ni Christopher Min sa kanyang programa sa 1PH na tatakbo muli si Vilma Santos Recto bilang gobernador ng Batangas. Sure win to. Sure win to, si Vilma. Ito si Lucky, tatakbo din yata sa provincial na. Ang makakatandem niya bilang vice governor, ang anak niya at artistang si Luis Manzano. Utangin na, lahat na kayo tumakbo.
Oh, pati yung mga maliliit mong anak, patakbuhin mo na sa SK. Tayo na, naging retirement na talaga ng mga artista yung ano, no? Naging retirement na ng artista talaga yung politika, no? Putragis yan. Kawawang bayan talaga natin, no? Oo. Ano, ang isa pang anak ni Vilma na si Ryan Christian Recto ang tatakbo bilang kongresista ng Utangin na, sige! Ilagay nyo na lahat! Tayo na, tumakbo na kayong lahat. Ilagay pati lola nyo, lolo nyo. Isama nyo na lahat. Putangin na yan. Yung Kapitolyo, gawin nyo ng bahay nyo. Putang inang Pilipinas talaga to. Oo, putya, lahat na lang pwedeng tumakbo, animal yan. 6th District ng Batangas. Nagbabalita mula sa frontline. Rainiel Di ba? Palakpakan natin ng mga bagong mga politiko. Hindi ba? Mga taga Batangas. Sa bagay, maganda ginawa ni maganda naman ang ginawa ni Vilma Santos at saka ni Ralph Recto sa Batangas. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam kung hindi ko lang alam kung anong gagawin nito ni Lucky Manzano. Baka po tragis gawin nitong game show yung Batangas. Nakita ninyo. Ito bang mga tao na to? Ito bang mga binanggit na mga tao na to sa mga buhay nila, may mga ginawa ba silang significant na makatao? Meron ba? Kung wala, putragis yan. Kung wala, bakit nagsisitakbo ang mga yan? Hindi din, Boss Dada, laganap ang droga sa Batangas nung panahon ni Vilma. Ganun ba? May kasalanan nun yung mga pulis, hindi yung mayor. No, di ba? Happy kayo, happy. Happy yung mga tatakbong mga politiko sa inyo. Oy, mga taga Maynila. Pucha, merong dark horse na tatakbo si Sam Vicente, tatakbo daw diyan sa Manila. Balita ko tatakbo rin yata sa Maynila si yung isang vlogger, yung babae, yung kasama ni Rendon na persona non grata sa Coron, Palawan. Sino yun? Oo, yung babaeng marami din pera. Si Rosmar. Putang ina niyan, ibang klase. Oo, yan, yung Rosmar, tatakbo daw na konsihala yan. Anak ng tinapay, Maraming naglalaban na mayor sa Manila, MJ Evangelista. Sa inyo sa Mandaluyong, bukod sa mukha ni Abalos, dyan sa Mandaluyong na putang ina lahat ng kanto, yung mukha niya yung nakikita ko. Sino pang tatakbo sa inyo dyan? Wala na bang lalaban sa mga Abalos dyan? Patakbuhin nyo na lahat. Tayo na lahat ng flip-topper, patakbuhin nyo na. Walang hiya, Ashi, shout out sa'yo. Si Mark si Models of Manila, tatakbo din. Hindi makatakbo yun. Maglakad nga, hirap na hirap yun Ano tatakbuhan ni Mark Models? Ano tatakbuhan niya? Konsihal. Sige, ikakampanya ko yan. Ikakampanya ko yan si Models. Pucha, lahat. Patakbuhin, pati si Makagago, patakbuhin na. Magagaling sa politika, hindi ba?